Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. And today po, this is our second live podcast for today. Sa lahat po ng mga listeners, again, if you wanna be updated to our daily posting, please use your phone to scan the QR code na makikita nyo po dyan. And you will be updated with our daily posting. And if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating channel. Today, bago na naman tayo pag-uusapan. Pag-uusapan po natin yung press conference ni NBI Director Attorney Matibag dito po sa issue, pinakamainit na issue ni dating congressman, former congressman Mike Defensor, yung kanya pong na-raid na KTV bar, yung mga paliwanag ni NBI director dito and also summary po nung mga nasabi niya at bibigyan natin ng reaksyon. Today, aside from it, sa pagsisimula po ng ating podcast today, hindi lang po ito simpleng raid. Ito ay kwento ng kapangyarihan at isang sistemang matagal nang nakatago sa harap ng publiko. 54 na bahay ang na-rescue pero sa likod nito may pera, impluensya at kontrobersiyang nakapaloob sa issue na tatalakayin natin today. Ang tanong, ito ba'y katarungan o laban ng mga kwento kung saan ang katotohanan ang unang nasasakripisyo? We will dive deeper sa interview po ni NBI Director Attorney Matibag and also what happened doon po sa raid. And also may additional akong idadagdag na content nung tinanong po si Attorney Matibag about doon sa, yun nga yung pinag-usapan natin na sa previous podcast, yung video threat ni VP Sara with the president and the first family, and we will add some reaction to it. So, to start, ang departamento po ng NBI, sila po ay nagsagawa ng 3 linggong surveillance dito po sa Chicago KTV. At di umano yung pagmamayari po, actually hindi di umano kasi meron natanggap na mga documents, mga papers that this Chicago KTV bar is owned by the family of Mike Defensor. I think yung asawa at saka anak. So 3 linggo daw po nila sinurvey itong lugar na 'to bago sila nagsagawa ng raid. Ito daw po ay pinaghihinalaang sentro ng prostitusyon at droga. Aniya ni Attorney Matibag, umabot daw sa 54 na biktima ang na-rescue. Tinuturing na na mga kaso ng human trafficking. Alam niyo po ang problema sa human trafficking is that ang issue po kasi sa human trafficking is like para ka nagbebenta ka ng parang nagbebenta ka ng isang tao, 'di ba? Bina-buy and sell mo yung isang tao illegally. Parang gano'n yung tingin ko sa human trafficking, correct me if I'm wrong. And I think that magmula nung naintindi basic input about human trafficking, dito ko nakita that people is doing everything despite of repercussion it. Kasi I think human trafficking also pertains to lowering dignity ng isang tao. Kasi parang ang tao ba may halaga? Ganun ba kadali na ang isang tao ibenta mo or ipagbili mo sa ibang tao? Parang ganun na lang ba ang halaga ng buhay ng tao ngayon? 'Di ba? Yun yung parang naiisip ko sa human trafficking. At sabi niya na nakabalot sa imahe ng Chicago family, Chicago KTV, that it is a family KTV bar. Pero lumalabas sa kanilang investigasyon na ito ay isang malawak na sistemang prostitusyon sa establishmentong ito and apparently 54 na biktima ang na-rescue. Grabe, ang dami nito. And sa pag-iimbestiga daw, NBI, natuklasan nila that there is an interlocking ownership. Maraming mga taong involved ng pagmamay-ari ng KTV bar na nagpapakita daw ng posibleng organisadong operasyon. Remember, pagka organisado operasyon, wala namang magpapakita na, especially if you're public
figure, hindi mo naman ipe-present yung pangalan mo. And I think kaya sinabi ng NBI na yung pagmamay-ari ng KTV ay organisado para siguro hindi sa publiko kung sino talaga yung nasa likod ng pagmamay-ari ng KTV bar. And malungkot dito kasi yung taong involved, kilala ng publiko this past few months, 'di ba? Which is si former Congressman Mike Defensor. Hello, Robin Crucena. May inabsuelto daw na high-profile private individual sa raid diyan sa KDP ng mga defensor. Sino? Curious naman ako bigla. Sino? I-update mo ko, Robin, kasi this is my first time to react on this. And I know sa mga listeners, alam niyo naman dito sa channel natin, we try our best to be updated. Yun lang, bilis lang po at iba ang time zone natin. So, I try my best to just give my analysis whenever I can. Okay? So, sa mga listeners po natin, niyo po ako, i-uncover ito. Okay? And then, dito nga sa interview ni director, sabi niya din dito, kumpleto umano ang tatlong elemento ng human trafficking. Pinaliwanag niya dito that there is an element of meron ding elemento ng panlilinlang sa mga nare-recruit at exploitation. Ang pagkakaintindi ko po sa tatlong bagay na like for instance recruitment, I remember nanonood ako ng mga bitag before, eh. Alam mo yung mga bitag episode before nung bata kasi ako, I always watch it every weekends, eh. Yung recruitment usually may parang, modus diyan na they will kasi I remember before yung mga modus before, it was like 1990s. Yung maglalagay sila ng pa-skill sila ng mga job application sa mga poste or sa mga I think Facebook, yung nagsisimula pala yung Facebook account before. Magsisimula sila apply now or sa dyaryo, nalalagay sila dun, apply now. O kaya this is what we need, minimum requirements. Yun yung ginagawa before. Ngayon hindi ko lang sure kung it's something to do with parang nag-elevate na sila, probably using social media. Panlilinlang, what I've learned before sa human trafficking is sasabihin ganito kikitain mo, ganitong oras ang trabaho mo, tas ganito yung magiging responsibilidad. Tapos when you go to that establishment, ay yung porma ng trabaho, tapos iba din yung sequence ng gagawin mo. Nandun yung punto na parang paparamdam nila sa'yo na hindi ka na makakaalis, hindi ka na makakapagsalita, ite-threat na nila yung buhay mo, pati buhay ng pamilya mo. So you don't have a choice. Kailangan mo sundin yung ginagawa nila. Sabi ni Robin Crucena, may-ari daw ng heavy duty tractors. Lawrence yung first name. Di ko alam tama yung first name. Talaga? This is interesting, ah. Thank you Robin, kasi ako kasi I try to do reaction pero yung sometimes yung mga details nakakaligtaan ko kasi I'm more focused doon sa generalization ng mga sinasabi through interviews. Pero I appreciate, if ever you can provide more information, pag-usapan natin yan dito sa live while we are live. Then exploitation naman, siyempre, there is an imminent threat sa buhay noong na-recruit. So, nandun na sila sa loob ng establishment. What I've learned, exploitation before sa human trafficking is they are subjected into, um, ano yun, sa pang-aabuso, physical abuse, pag hindi nila ginagawa yung gusto na pinapagawa nung ah, nag-recruit sa kanila, tapos, may mga threat, mga kasamang, armas na involved, may drugs din, yung mga gano'n. Kasi I remember before, I learned one case ng human trafficking and this case was, I think in Africa. So when they exploit yung mga kabataan before, even children, I think even 12 or 13 years old, I remember there's a documentary na parang ginagawa nila after na magamit, like, i in a sexual activity, dina-drug, ginagamitan ng droga yung bata para yung consciousness niya about sa sitwasyon na nangyayari sa kanya, parang sabi nila nawawala. Ta's pagkagising ng bata hindi niya na alam yung nangyari sa kanya. And dahil paulit-ulit na nangyayari, I think this kid was interviewed, iba na yung perception niya nung bandang 18 years old siya, I think na-rescue. Iba na yung perception niya about sa sexuality, sa sex, gano'n. Gano'n yung parang napanood ko noon, eh. Eh, kayo, guys, if you have any stories you can share, sige, diyan ko nakuha yung info. Sige, ano mo lang, ibaba mo yung link. Okay. And then sabi din ni, Director Matibag or Matubag, itinatanggi ni direktor ang pamimilit.
Ngunit ayon sa investigasyon ng NBI, sapat na daw ang pandiling lang at kahirapan para maituring na trafficking. I think it's mostly like, giving a false information. Sabihin na nating threat sa buhay ng mga nire-recruit and probably exploitation. Hindi ko hindi ko maintindihan sa mga suspect or sa mga gumagawa ng krimen, magtataka ka 'no, nagkakaroon pa sila ng pagkakataon to actually find a way to explain what they are doing even if it is illegal. Kahit sa human trafficking, minsan may maririnig ka ba pagka nahuhuli or sa court, pagka nakakarinig ka ng mga court, trial, usually may dahilan pa sila or dinadahilan pa nila na parang di naman namin pinilit, eh. Puwede naman silang humindi or umoo. Pero kung titignan mo, if it's true, nag-stay yung tao na yun, dun sa lugar na yun. Kung totoo may free will. Sa umpisa pa lang, when you're recruiting a person, ang totoo dun is may trabaho talaga and totoo yung intention mo to help this person. Bakit kailangan ka magbigay ng false information? 'Di ba? I don't understand the logic behind it. And also, niniwala din ako and guys, sana hindi niyo ako, tirahin sa issue na 'to, naniniwala kasi ako wala namang maloloko kung walang nagpapaloko. 'Di ba there's a lot of like issue diyan, eh, 'di ba? Even years ago, I remember yung telephone scam, yung parang sasabihin, "Oh, si boss mo tas kausap yung katulong, namatay o kailangan, nasa ospital or naaksidente ka ng pera, magpadala ka." Magtataka ka if you listen to the conversation and I think nakarinig ako one time ng simple conversation. Ang bilis, eh, ang bilis the way they talk over the phone talagang para magtataka ka kung bakit na-push yung katulong na kumuha ng pera, pati alahas, tapos literally na-send pa nung katulong doon sa scammer, yung pera and I think alahas ata. Ta's 'pag narinig mo ando talaga yung sense of urgency. There's no yes or no question, talagang yes, 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 yes. Ang galing nila at saka ang galing nilang profile and nakakatawa, ang galing din nilang ma-trigger yung tao to actually do what they want to do on that specific time. Ako, naniniwala ako that darating yung punto, meron at meron talagang sa buhay natin na parang one way or another mai-scam tayo, eh. Either maliit na bagay, gamit or pera, mai-scam ka. Kita ko kasi and I was in a multi-level marketing years and years ago when I was back in the Philippines. One of the things na natutunan ko dun sa multi-level marketing is yung tinatawag na neuro-linguistic programming. You can check it online or NLP. Yun po ang basic principle na ginagamit ng mga negosyante, produkto or services like yung mga anong tawag dito? Nagbebenta ng kotse, nagbebenta ng bahay at lupa. The basic principle ng NLP is how you can not actually persuade, eh, how you can get the person's interest para magsabi ng yes from one statement or one question to the 10th statement to the 10th question. And there are certain words na magti-trigger, there are certain, uh facial expression, certain words, facial expression, and, certain tonality sinasabi yung isang salita. And I remember this, share ko sa inyo. There is this question of yung paggamit ng "ako" sa isang salita versus "tayo" sa isang salita. When I was studying this issue, I remember hindi ko alam ang pagkakaiba ng dalawang salita. Kasi 'pag sinabi mo ko "ako", it's pertaining one person. 'Pag tayo, kasama ka at ako. Ang paliwanag sa NLP is that 'pag ginamit mo yung dalawang salita na yung magkaiba. Pero 'pag ginamit mo yun as a tool pagka nagbebenta ka ng isang kunwari sasakyan, epekto ng "ako" sa kausap mo, wala siyang feeling of engagement, wala siyang feeling na parang connected yung kausap mo sa'yo. Pero 'pag ginamit mo yung salitang "yo", indirectly based on the NLP na pinag-aralan ko, you're actually indirectly isinasama mo na siya agad sa statement mo. Isinasama mo na siya na parang kung nagbebenta ka ng sasakyan, isinasama mo na siya doon na nakabili na siya ng sasakyan. So instead of
Ako kasi gusto ko ng sasakyan na 'to dahil ganito, ganyan. Instead of that, sabihin mo, "Alam mo, kung tayo makabili ng ganitong sasakyan, iba yung pakiramdam 'pag pumasok ka sa loob, iba yung feeling, iba yung takbo, iba yung ride, yung feeling of relaxation." I've been to MLM, before, I think for, I think close to 7 years. Kita naman po tayo kahit papaano sa gano'ng panahon. Yun nga lang kung cumulative, upper 100, alam mo tingin ko hindi. Hindi rin, eh. Kasi ngayon lang lumabas 'to and I bet that lumabas lang ito plus yung hinala dahil sa isang informant. Kasi sabi ni director dito, they needed to do surveillance. And alam po natin, when a government agency make a surveillance about a certain building or entity or person, ibig sabihin, they already have a lead and they want to make sure na meron silang evidence toward that particular issue. So I think na they just want to prove tong issue na to na talagang meron, 'di ba? May manipulation. Yes, tama 'yan, may manipulation if you're talking about the NLP, ah. Okay, moving forward. Um, Sabi din ni director dito, meron daw aquarium system kung saan pinipili ang babae na parang produkto, isang malinaw na anyo ng exploitation. Alam mo, I watched some of the older videos, movies ng Filipino movies before. I remember there is this old movie, I think kay Eddie Garcia ata yan ang movie niya, na yung mga anak niya, I think ang story na 'to is parang pino-portray niya yung buhay ng isang, judge sa isang probinsya before. So yung mga anak niya, parang kaka-18 years old, pumunta sila sa isang, ah, bar tapos talik yung mga lalaki dun. Ang nangyari parang yung anak niya, yung dalawa niyang anak na lalaki, first time nila pumunta dun and then they were looking for, ah kung sino yung pinakamagandang babaeng gusto nila. Tapos parang nakaano siya, yung nakasalamin na nasa kwarto tapos may salamin na see-through, pipili sila individually tapos 'pag nakapili sila pupunta sila sa isang kwarto, massage muna then, per hour. Parang yun yung napi-picture out ko sa sinabi ni direktor. Pero kung titignan mo 'no, kung totoo yung, sinabi ni direktor dito parang ang baba ng standard na natin. Kumbaga gano'n na kababa kasi parang ang tingin ko po kasi sa gano'ng sistema, yung aquarium system, parang ano yun, parang pagkain lang ang tao sa gano'ng lagay na kapagka hindi mo nagustuhan, isusuka mo lang. Parang walang halaga yung mga tao nasa loob ng aquarium na yun. Para bang after nun, um, wala na, 'di ba? After ka makipagtalik ano na mangyayari doon sa babae, 'di ba? I don't know na hindi ako naaawa, eh, pero parang meron akong konting feeling na parang sorry for the term, pero kailangan ko sabihin, naaasiwa ako. Kasi paano mo yung gano'ng pambababoy sa sarili mo bilang babae, na parang kung sabihin mo na nangyari maaati mo ba na mangyari and paano mo makikita yung sarili mo every night na ginagamit ka? Ewan ko, hindi ko alam. I'm just trying to figure out how things work. Pero para sa akin, it's something na parang hindi ko talaga maatim. Hindi ko maatim kung paano nila kinakausap yung sarili nila or paano nila tinitignan yung sarili nila after yun, 'di ba? Ayun, may movie nga si Eddie Garcia, siya yung judge, nandito YouTube yun. Oo, yan yun, siya yung judge. Tapos 'di ba nagkasakit pa nga yung isang anak niya, oh, 'di ba? I remember. Nanonood kasi ako ng mga old movies, eh. And then nakita din ng, NBI nung ni-raid nila yung location, open daw ang paggamit ng drugs sa loob ng establishment. Alam niyo nakakalungkot dito, nagiging open na even in Philippines, na po tayo maglokohan. Alam po natin 'yan. Social media is being used to actually and buy sell and buy drugs. Ewan ko, kayo mga nakikinig sa akin, you will parang, confirm this to me that there are multiple ways in social media to actually transact anything under the sun. There are certain even alam niyo ba kahit laro, online games,
through sa PlayStation, sa Xbox. Alam niyo po ba even here in America, yung mga bata, even eto, this is crazy and I found this 2 years ago. Kahit daw yung pagcha-chat sa mga YouTube Live, alam niyo ba na may mga certain words, certain letters, certain symbols na ginagamit yung mga drug dealers to actually make transactions. This is crazy. And I'm not even kidding. Mga words silang ginagawa, mga actuations, mga sign language, and even kids nowadays are actually using, what you call this? Using games to exploit kids. To sexually exploit kids. Lalo na yung game na ewan ko kung narinig niyo na yung Fortnite. Fortnite, ginamit yung investigation dito sa Amerika and FBI I think found out that Fortnite was being used to exploit kids as young as I think 8 or 9 years old to be sexually exploited. Meron talaga, eh. Okay. And then, operasyon ng KTV bar noong 2019 dahil daw merong aktibong kontrata hanggang, year of 2025 to 2026. So, parang I think sinasabi dito ni, if I'm not mistaken or Congressman Mike Defensor, tapos na yung kontrata by 2019 pero nakita on a legal document ni, direktor na may kontrata pa 'to na till 26. Tapos itinatanggi din ni direktor that there is a motive here. Para sa akin, paniniwala ko diyan simple lang. The more na maingay ka, the more na napapublic yung pangalan mo, kahit sino pang nakaupo diyan, the more na usually madali kang target ng sitting government. I'm not saying ito yung nangyayari, pero this is what I observe. Usually, kung sinong pinakamaingay against the government, whoever government it is, usually sila ang unang hindi ko sinasabing tina-target in a bad way, 'di ba? Pero what I'm saying is, sorry. But what I'm saying is prone sila to be, um, to be targeted sa mga investigation. I am not saying na mali or tama yung raid kasi may nakita naman, eh, investigation or something. Pero kung ito'y matagal na siyempre yung prostitution or yung human trafficking, bakit hindi ito na-open nung panahon ni Duterte? Kasi nga, kalyado masakit man pong aminin, I'm not, I'm not being hypocrite dito. Masakit mang aminin ito, ang katotohanan kapagka malapit ka sa politika na nakaupo o sa partido o sa kusina, mas sabihin na nating bulag ang administrasyon sa mga gano'ng bagay. GMA, Pinoy, yan po may ganyan, eh, 'di ba? Kaya ako masasabi ko, this might be politically motivated, pero dahil sa matibay na ebidensya ng NBI, para sa akin, this is my own opinion. Hindi kasi magtago ang NBI to the cloak of, well, may siya, kaya ganito, ganyan. Pero kung tutuusin, kung matagal na yan nag-ooperate, ngayon nyo lang sinurveillance. 'Di ba? Yung mga ganun tipo. PlayStation 5 controller ko to be a remote control for my car. Grabe, nakakatakot tayo ko i-try. Pero pwede. Pwede ko siyang gamitin. Okay, sabi pa ni director dito na idinadawit ang pamilya ni former, Congressman Mike Defensor dahil sa dokumentong natanggap nila at dahil sila ay may koneksyon sa pagmamay-ari ng KTV bar. Ito daw ay hindi target pampulitika. Para sa akin, sabi ko nga 'no, I just wanna be honest with my opinion here. Para sa akin, there is some, percentage na naniniwala ako there is something to do with targeted. Ito ay maaring targeted ito against, Mike Defensor kasi masyado siyang maingay, eh, against the administration. And I think, that he's been targeted since na naging maingay siya since before. So siyempre, kahit targeted ka man o hindi, kung mali ang ginagawa mo, 'di mali. Kung tama ang ginagawa mo, yun lang. Hindi ko alam kung ano magiging depensa ni Mike Defensor dito kung ang panlaban ng NBI is documents. Kung ang panlaban din ng NBI is yung mga, biktima. Kasi matindi yun, eh. Alam niyo ba sa court of law ay hindi pala, sa korte, sorry. Sa korte, I remember an attorney na napanood ko before, dito sa Amerika. I don't know if this applies sa Pilipinas, sa mga lawyers din dito sa Philippines. Is it true, na ang pinaka or isa sa
matibay na ebidensya sa korte is yung eyewitness statement or evidence from eyewitness. I remember I've heard dito sa Amerika, matibay na ebidensya daw iyon eh. Ibig sabihin, it stands by itself. Kasi personal account yun eh. Yun ang paliwanag ng lawyer kasi dito sa States. Pag eyewitness siya, a personal account that no one can change. Paulit-ulit mo siyang tanungin, the same thing goes. And I remember, isa pa paliwanag ng attorney, if it's something truthful, however you ask that witness, same answer is being given. Parang ganun. Lehitimo operasyon ng NBI pero kilala ko si PBBM. May tahimik pero mapanuri sa mga kalaban sa politika. Oo nga eh. Alam mo sa totoo lang sa ugali ni PBBM, takot din ako sa kanya eh. Kasi remember guys yung ano, 'di ba may ugali ng tao na ako kinakatakutan ko, yung mga klase ng taong sobrang tahimik. Yung basta ginagawa lang nila yung dapat nilang gawin, they go with the flow. Pero 'pag sila nagalit, yung bang one time, big time, pero tatamaan ka talaga. Yun ang tingin ko kay PBBM eh. He is like quiet type of person but unpredictable. Parang okay, makikilaro siya sa'yo, okay, makikipaghalubilo siya sa'yo, pero after a while, hindi niya papakita yung baraha sa'yo. Parang gano'n yung nakikita ko sa kanya. Okay. And then, sabi ni director dito, lumabas din na high-end at exclusive ron. At ito daw ay isang indikasyon ng organisadong network. Alam nyo ba, ang ibig sabihin ng organisadong network, ibig sabihin, maraming grupo or maaring maraming individual ang konektado dito. Ang tanong ko lang, una, may connection ba mga Chinese dito na maaaring may connection sa Pogo? Na maaaring may connection na naman sa mga Duterte? Pangalawa, did he use his position before para sa negosyo na 'to? Para kumita, magpondo ng negosyo na ba? Another question yun kasi former congressman siya. Pangatlo, may mga involved bang LGU, local government official dito? Bakit ngayon lang 'to pumutok? Meron ba siyang binabayaran sa I think sa QC 'to. Sorry, as I told you, information ko is just uh, basic lang. If this is in QC, ba't hindi alam ng LGU? Di ba? Or wala ba nagsabi LGU? Wala ba nag-grade na LGU? Di ba? Pang-apat, if this is um, somewhat connected sa mga defensor, family ba ito? Kasi di ba remember nyo, alam nyo ba yung land grabbing issue kay Attorney Harry Roque? Apparently, yung Bencham or Bancham yata yun, that is a corporation named after anak ni Attorney Harry Roque na kung saan link sa land grabbing di umano sa mga pahayag na narinig natin sa investigation at saka kay Ma'am Pyra Lucas, 'di ba? Triad daw. Talaga? Sabi ni Sentry. Alam mo pagka alam mo minsan naaano rin ako kay Sentry 'no. Si Sentry yung parang gusto mo malaman yung issue, pero ayaw mong malaman galing kay Sentry. Kasi si Sentry parang sa sobrang dami niya, yung 'pag nagsalita siya parang explosive na kailangan talagang ikagugulat mo yung mga information, 'di ba? Parang minsan high bloodin ka sa sobrang pagkagulat mo 'pag nalaman mo kay Sentry. 'Di ba, especially bank accounts, kadaming zeros, millions and billions galing kay Sentry. So, yeah, yun ang feeling ko kay Sentry talaga. Napaka-explosive niyang magkwento. So, and also, diin din na yung 54 na biktima ay hindi po kriminal. Tinuturing pa rin pong sila ay victim and under the protection ng NBI. Alam nyo, kasi yung tatay ko po, he is a retired police officer. Major po siya ng PNP before. I remember that kasi pinapaliwanag niya minsan sa akin to kasi ng mga biktima. I remember this. The first priority is to safeguard the integrity and information of the victim. Ang tanong ko bakit? Kasi sabi niya, the worst case scenario na pwede kasi mangyari sa mga biktima is for them to commit, hindi ko alam kung pwede ito sa YouTube, no? To to harm them to harm themselves. Sabi ko bakit? Ang paliwanag niya dito, it's because the way we think, and I think sisegundahan ko na rin ang knowledge ko sa medicine, nakapag-aral mo tayo ng konti sa medicine, is that when a person deals with stress and victimization, even if it's physical or sexual abuse, yung biktima, pag naaalala niya po iyon,
bumabalik po sa kanya, sa pag-iisip niya yung exact moment that it happened, exact time. Pati po yung amoy, eto nakakatawa 'to, pati yung amoy, pagkilos, maski yung paghawak at yung grabeng paghawak sa kamay, sa ulo, or pagsabunon sa or whatever they were experiencing, they exactly remember it. Kaya may protocol kung paano sila mag-i-interview. I remember my dad told me, may protocol, what are the things you can ask, 'di ba? And most definitely, yung mga question is not close-ended question. It's an open-ended question for you to know ano talaga yung mga nangyayari. Remember, biktima ng pang-aabuso, ano yan eh, ah, they wanna share what they want, but they don't want to, as to my knowledge, they don't want to share to anyone because they feel guilty sa nangyari na yun, and they blame, most of them, or usually they blame themselves na nangyari yun. Kaya napaka-sensitibo. Kaya alam niyo yun, I would say sa social media, in this spectrum, so ang daming mga vloggers, ang mga nagkikwento ng mga personal na buhay, mga buhay-buhay na wala namang kinalaman sa literal na pinag-uusapan nila, but just because they are talking too personal about their vlogs, minsan na-o-open up yung mga maseselang bahagi ng buhay nila, usapan yung mga maseselang bahagi ng buhay nila na to a certain degree, there was a connection with someone getting abused, 'di ba? Or someone getting exploited, which is in turn not a good way to start a conversation in social media. Kasi sabi ko nga sa inyo, if you are a victim of abuse, uulitin yung i-rewind or i-replay sa utak nila yung nangyari. Ano yun eh, matindi yung epekto na yon sa mismong biktima. Dahil minsan yung ibang tao, when they share their personal experiences or naikikwento nila tapos sa social media, kaya para sa akin, sa mga nagba-vlog, I would say, with being a human being, mga bagay na hindi ino-open up, hindi shine-share sa social media, especially yung mga tao na abuse, hindi dapat yung pinag-uusapan loosely. Para ba, oh, ganito, oh, si ganyan. Hindi eh. Kasi yun yung mga bagay na limited na hindi pinag-uusapan dahil ang naapektuhan yung mga biktima. Sabi din ni attorney dito, tinatawag na mahina ang depensang pangpolitikal ng kampo ni Congressman Mike Defensor dahil iniiwas nito ang tunay na issue. Para sa akin, whether or not this is political, the point of the matter is, kung meron kang ginagawang illegal, that is wrong from the very start. Even if you are being targeted by the administration, mali pa rin, 'di ba? Kasi the same goes to every politician. Totoo 'yan. I've learned that to multiple sources. Ang investigative way ni Sentry talagang dig deeper. Literally, isa PNP intelligence community 'yan, si Sentry. So, sa pagtatapos ng ating kwentuhan, guys, if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And if you have your phone, scan this QR code na nandito po sa taas ng ating podcast for you to be updated on our uh, day, daily posting. I'll try my best to do live every day basta kaya lang ng ating powers. At least once 'pag may trabaho ko, 'pag wala naman trabaho, 2, 3, or 4 episodes. Ta-try na natin gawin. Pero mini lang, mini podcast. I'll try at least 30 minutes, under 30 minutes ang gagawin natin. Ang problema kasi energy ko, pagod na ako just doing my studies na. Okey, sa pagtatapos na, ito po ay posibleng isang malawak na maaaring isampa na kaso ng NBI. Ito ay probably, sabi nga ni Attorney Matibag, NBI Director, na pasok dito ang issue ng droga, immigration, at tourism issue. 'Di ba? Ang dami, no? Hindi talaga nakakalula, no? I don't know if you guys have the same thinking about this, pero ang tingin ko una kay Mike Defensor, para siyang may pagka-righteous. Lahat ng sasabihin niya tama, and then parang nag-form sa isip ko na parang, siguro napakagaling nitong tao talaga. No, yung in a good way, hindi naman ako sarcastic. Parang napakagaling niya siguro. And he was with this issues, KTV bar. Parang 90 na hindi siya tamang tao para paniwalaan ko. 10% parang nagdududa pa. And the problem is,
sa nitong thinking ko, automatically, when I see this kind of person, I usually believe it until proven siyang guilty or not. Ibig sabihin, ganito ang tingin ko kay Mike Defensor up until pag nakasuhan, tapos nagkaroon ng verdict, pagka na-guilty siya, ganun ang thinking ko. Pero hindi siya, pag hindi naman siya guilty, and then, sasabihin ko, okay. Ganun ang ano ko, ganun ang iniisip ko sa mga, especially sa mga politiko. Alright, sa huli, thank you po sa mga nanood, sa mga listeners, maraming salamat. Hindi na lang ito tungkol sa isang grade. Ito ay usapin ng accountability o pananagutan. Dahil kapag nagsalita ang ebidensya, lalo na kung ito ay matibay, bumabagsak ang mga kwentong fake news. Tunay na tanong ngayon na kailangan po nating maintindihan, susunod ba ang hustisya sa katotohanan o babaluktutin na naman ito ng mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao dito sa gobyerno? Kayo na po ang sumagot sa mga tanong natin for today's podcast. Again, maraming salamat po, and sa lahat ng mga nakikinig, nako, thank you po sa support. And again, thank you sa support sa ating Facebook fan page, Philcast PH. I never thought that makikilala tayo ng sobrang bilis. From, I think, 300 or less than 300 pata within a day or two, ng 20,000 na siya. So maraming salamat po sa inyo, guys. Tuloy-tuloy lang po yung support na i-share nyo po ito. Yun po. Thank you po sa inyong lahat. You know what? I-share ko kaya dito sa inyo din. Gusto ko i-share to eh. Ayun. Yeah. Outro ko, outro. Okay, thank you po sa inyo. God bless po. God bless. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.